Hello po, good morning. Good morning po sa Mapagpalang umaga. lahat-lahat. Hallelujah. Kumusta po kayo sa umagang ito? Yes. Nanay Mina, Ate Junmin. Hallelujah. Blessed morning. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Blessed morning po everyone. Tayo po ay mag-awit, magpuri sa Panginoon. Ating purihin si Lord sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa Diyos na isa po tayo sa nagising, patuloy na magkibulay-bulay sa salita ng Diyos sa umagang ito. Sige po ate, tayo po'y magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Atin pong kantahin. Diyos ang pag-ibig. Hallelujah, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Yes. Hallelujah. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig po ang dahilan kung bakit tayo ay nandito. Amen. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aming puso at kaluluwa at siyang nagtulong sa aming buhay, kaliwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ay siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Lord, salamat po Panginoon. Diyos ay pag-ibig. Salamat Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat Lord, sa oras na ito Lord, na kami po ay mamulay-bulay sa salita mo. Kami po ay puspusin mo ng kapangyarihan mo, O Diyos. Salamat po Panginoon, kawin mo lang kaming mouthpiece Lord sa aming pagbulay-bulay, corporate devotional time. May kapahayagan ka sa bawat isa. Magrerima sa aming mga puso ang mga salita mo Panginoon. Kausapin mo ang bawat isa through sa mga salita mo na bulay-bulayin, basahin sa umagang ito, Lord. Salamat po. Sinisilyuhan namin ang gawain na ito, Lord, ng iyong banal na dugo, ano man ang binabalak ng kaaway, mga distraction, di man na nagumpay. Salamat sa maayos na daloy ng net connection, ng kuryente, lahat ng
nakapanood nito, makapanood pa nito, Lord, maging live, maging replay. Lord, hallelujah, may kapahayagan ka. Salamat po sa lahat ng ito, Lord. Pagpupuri, pagpasalamat, paglalahati, Lord, ay sa iyo lang namin ibinabalik, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Blessed morning, everyone. Blessed morning po, Ate Tita, no, Reyes Lipardo, at saka yung dalawang anak, si Simon at si Sam. Blessed morning. po. At sa lahat po, no, sa kay Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, kay Ate Lit Salcida, Ate Karen Kagahastian, Ate Lorna, no, Ate Jessica, at sa lahat pang darating. Amen. Ate Jackie, Ketson Bagabaldo din po. Blessed morning. Ate John Minatana na again. Blessed morning. Blessed morning, blessed morning. Good morning, Estopol. Amen. Ready na ba si nanay sa pagbasa? Okay. Mapagpalang umaga po muli sa lahat. Lord, thank you. Nandito po kami sa inyong banal na harapan. Ang atin pong paksa ngayon, tayo po ay nasa Levitico pa rin. At ang ipapahayag sa atin ngayon ay ang kahalagahan ng dugo. Ito daw po ay sagrado ang dugo. 17. Sinabi ni Yahweh kay Moises, 2. Sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga Israelita, ito ang iniuutos ko. 3. Ang sinumang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo nang hindi dinala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin ay nagkakasala dahil sa dugong pinandanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. 5. Ang layunin nito'y upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. 6. Iwiwisik ng pari ang dugo nito sa altar sa pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at ang usok nito ay magiging mabangong samyo para kay Yahweh. Amen. Sa gayon, 7, sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo sa anyong kambing na kanilang sinasamba. Ito'y tungtuning susundin nila sa kanilang lahi habang panahon. 8. Sabihin mo sa kanila na sinumang Israelita o dayuhan kasama nila ang magsunog ng handog. 9. Na hindi dinadala sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin ay ititiwalag sa sambayanan. 10. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuotan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. 11. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. 17. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya'y Israelita o dayuhan man. 13.
At kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan sa lupa. 14, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sinumang lumabag dito'y ititiwalag sa sambayanan. 15, sino mang kumain ng hayop na namatay sa peste o pinatay ng kapwa hayop, ay dapat maglaba ng kasuotan at maligo. Hanggang gabi, siyang ituturing na masama. Last, kung hindi niya gagawin iyon, siya'y mamamatay. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, ito Salamat po sa Diyos. Salamat po, Nanay, no, sa ating pinaka-tema ngayon, kunti lang, pero ito ay about sa pagkain ng dugo. Sagrado ang dugo, no? So, dito sa ating binabasa, marami po kasi, no, is about religion, no? So, maraming mga, na hindi pinakain ng dugo, no? So, dito po, sa context nating binabasa, ito po ay salita ng Panginoon noong before pa dumating si Jesus, at dito po ay naging, kasi ang dugo po, ito po inihandog din po sa mga ritual, ipaghahandog din po sa mga bad spirit, 'di ba? Dugo din po yung ginagamit. At saka sa paghandog sa kasalanan, dugo din po yung ginagamit, dugo ng mga hayop. So sabi, ang buhay ay nasa dugo. Yun yung sinabi dito. Pero sa ating ngayon, nung iba't ibang perspective, iba't ibang pananaw, sabi, yung dugo, no, ito po talaga ay parang masila na party ng ating mga no, kasi minsan ay dinodoctrines na hindi talaga kumain ng dugo, religion. Minsan, no, so kung ano po yung tinig sa ating puso, ipakain pa ba ang dugo? Kakain pa ba tayo ng dugo na niluto, dinuguan? Ano po? So, kasi may mga mahina na hindi po ito, ang iba ay mayroon siyang kaugnayan sa kaligtasan ng pagkain ng dugo. Ano po? Pero sa atin bilang ito ay online, no? So, ano po ba yung nasa puso natin about sa pagkain ng dugo? Sabi nga po nito, ulitin natin, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, no? Sino po ang sabihan? Mga anak ni Aaron at sa lahat ng mga Israelita. Sino po ang kanyang kinakausap dito? Si Moises at ang Panginoon, no? Panginoon sinasabihan niya, sabihin mo, no? Sabi nga po dito, sinabi ni Yahweh. O malinaw po sa context, ano po? Sinabi ni Yahweh kay Moises, no? Sinabi ni Yahweh kay Moises, si Moises po yung kausap ng Panginoon. Ano po ang sinabi ni Yahweh dito? Sabihin mo kay Aaron na kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, sabi po dito, ito ang inuutos ko. Ano po? So, kay Aaron at sa lahat ng mga Israelita, ito ang inuutos ng Panginoong Yahweh. Ano po? Ang ating Panginoon ay Panginoon ng lahat. Panginoon na kanila ding sinasamba. Ano po? Ang sinumang Israelita na magpatay ng mga turo, tupa o kambing sa loob o sa labas man ng kampo. Ano po, sa loob o sa labas man ng kampo, kasi noon po sila ay nasa kampo lang, ang kanilang simbahan ay tuldang sambahan lang habang sila ay naglalakbay. Mayroon silang tuldang sambahan at mga tulda lang po sila sa labas ng kampo. Sabi nga po niya dito ay sabi nga po niya dito na pagka nagkatay ng hindi dinadala sa pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog sa akin, ay nagkakasala dahil sa dugong pinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan.
So, ibig sabihin, pag sila ay magkatay ng dugo na hindi po doon sa tuldang sambahan o sa labas po, nagkasala. Kasi hindi ito inihandog para sa kanya, kundi inihandog sa mga ibang mga Diyos. Ano po? So, sabi niya, ang sabi po nga dito ay, kasi dapat alamin natin bakit po hindi pinakain ng dugo this time, the time. Ano po? Sabi nga po niya dito ay, sabi niya dito, si Yahweh, dapat nilang dalhin iyon sa pari nasa may pintuan ng tuldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. So, so kung atin pong malaman doon sa mga previous nating pinag-aralan ngayon, no? So, nung kahapon, yung pong pagwiwisik ng mga dugo, yun pong ipadala, yung ihandog para sa kasalanan, kambing, para sa mga Israelita magbigay ng kambing, yung para ihandog sa kasalanan, yung pari, turo na tupa. So, yun po yung sinabi ni Yahweh, at ito po dapat sundin nila. Pero kung magkatay sila o magpatay sila ng hayop, tupa man o kambing na hindi doon sa kampo ng tuldang sambahan, nagkakasala po sila. No, sabi po dito sa context na ito, ano po? So, sabi nga po dito, iwiwisik sa pari ang dugo nito sa altar sa pintuan ng tuldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at ang usok nito'y magiging mabangong samyo. Ano po? Para kay Yahweh. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo. Ayun po, no? Kasi ang dugo din po, iaalay din po yan. Dalawa po, no? Sa demonyo. Dito sa time na ito, meron din talagang na mga ritual na hindi po sa Panginoon inialay ang dugo, kundi sa demonyo. Dito nga po, dito nang atin po tong bulay-bulay ng maigi para po maunawaan natin, ano, sa gayon hindi na nila ialay ang mga hayop na ito sa demonyo na anyong kambing na kanilang sinasamba. Meron din po nung time na yon, may demonyo na anyong kambing na sinasamba ng mga Israelita. No, nang mayroon din pong ganun pala nung time na yon. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon na susundin nung hindi pa dumating ang Panginoon, kung hindi pa naghandog si Jesus ng kanyang dugo, no? So dito po atin po itong bulay-bulay ng maigi. Ano po ba ang mga iba pang kahulugan nito para po tayo po ay talagang hindi tayo magigilty kung kumain man o hindi kumain tayo ng dugo, o ano ba po ito ba ay ang pagkain ba ng dugo ay may kaugnayan ba sa ating kaligtasan? Mawala ba po ang kaligtasan natin kung kakain po tayo ng dugo? Ito ba po temporary o permanent na hindi pagkain ng dugo? So, no? So, ang Levitico Kabanata 17 ay naglalaman ng mga tagubili ng Diyos tungkol sa kabanalan ng dugo. Ang pagbabawal sa pag-aalay sa labas ng tulda ng tipanan, no? Si Ate Lorna Miharis is watching also, no? So, salamat po. Salamat po sa lahat ng ngayon po ay atin po itong sabay po tayong bulay-bulayin, no? So, sabi natin dito na ang Levitico Kabanata 17 ay naglalaman ng mga tagubilin ng Diyos tungkol sa kabanalan ng dugo, ang pagbabawal sa pag-aalay sa labas ng tuldang tipanan. Ano po? So, binabawal na mag-alay sa labas. Kaya noon, at ang mahigpit na utos laban sa pagkain ng dugo. Para sa mga Christian, o sa mga Christian na pinanganak na muli sa Espiritu at tinanggap na natin si Jesus at nanampalataya tayo kay Jesus, ang kabanatang ito ay isang mahalagang anino o larawan ng napapakita ng tunay na kahulugan ng sakripisyo ni Jesus sa bagong tipan. Konteksto, ang lumang tipan, sentralasyon ng alay. Ipinagbawal ng Diyos ang pagpatay at pag-aalay ng mga hayop kahit saan. Ano, sa tuldang tipanan lang po talaga sila magpatay, yung mag-alay ng hayop sa tuldang tipanan lang. Kahit saan, hindi nila, bawal po. Sabi niya, kailangang dalhin sa pintuan ng tulda, sa ating binabasa kanina, ng tuldang tipanan upang maiwasan ang pag-aalay sa
sa mga demonyong anyong kambing. So, nung mga demonyong anyong kambing, no? So, need connection, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon, no? Medyo na-out lang kunti, no? Nawala tayo. So, sabi, sentralasyon ng alay. Ipinagbawal ng Diyos ang pagpatay ng at pag-aalay ng mga hayop kahit saan. Kailangang dalhin ito sa pintuan ng tulda ng tipanan upang maiwasan ang pag-aalay sa mga demonyong kambing o mga Diyos-Diyosan. Kahalagahan at kabanalan ng dugo. Sinabi sa talata 11, no? Sa talata 11, atin pong ulitin pagbasa na sabi dito, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos ng inyong buhay. Kaya po pala, dugo po ang inihandog o ginamit sa pantubos ng buhay kasi ang buhay ay nasa dugo. Kung ang tao wala ng dugo, siyempre wala na siyang buhay. Ano po? Patay na. Ang hayop pag wala ng dugo, wala na siyang buhay. At itong dugo ay kapalit sa buhay sa paghandog sa ating lahat ng ating kasalanan. Ito po yung ginamit ng Panginoon. Ginamit noon ng mga tao para, no, inuutos ni Yahweh na yung dugo talaga inihandog para sa kasalanan. Ayun po. So, ngayon, kahalagahan at kabanalan ng dugo. Sinabi sa talata 11 na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ibinigay ng Diyos ang dugo sa ibabaw ng dambana upang gamitin sa pantubos o pagbayad sa sala, atonement. Pagbayad sa sala, sa English po ay atonement, pagtubos para sa kaluluwa ng tao. No? Pagbabawal sa pagkain ng dugo dahil ang dugo ay sagrado at nauugnay sa buhay at pagpapatawad, mahigpit itong ipinagbabawal kainin. Kung manghuli man ng hayop o ibon, ang dugo nito ay dapat ibuhos at tabunan ng lupa. Yun po yung kanila talagang ritual na dugo bawal talagang kainin. Ano po? Pahayag o kahulugan sa pananaw o mga perspective natin, pananaw natin bilang mga Kristiyano o ito'y revelation sa New Covenant, no? Ang huling sakripisyo ni Jesus. Ang mga handog na hayop sa Levitico ay panandalian lamang o temporary lang. No? Temporary lang, no? So, ngayon, para sa mga Kristiyano, si Jesus ang katuparan nito. Siya ang nagdala ng kanyang sariling dugo minsan para sa lahat sa cross ng Kalbaryo. Kaya wala nang ibang physical na dambana o handog na handog na hayop ang kailangan, no. So si Ate Lit Salcida is watching, no, also. So good morning din po at saka kay Ate Chingfong at sa lahat pong Ate Tess Robinyol nandiyan din po, no. Salamat po sa mga nakikipagbulay-bulay ngayon. Sabi nga po, ang buhay ay nasa dugo. Kung paanong ang buhay ay ng hayop ay nakasalalay sa dugo noon para sa pansamantalang tawad. Ang espiritual na buhay at kapatuparan ng mananampalataya ngayon ay lubos na nakasalalay sa mahal na dugo ni Hesus Kristo. 1 Peter 1:18 to 19, no? 1 Peter 1:18 to 19, no? Pwede nating tingnan 1 Peter 1:18 to 19. Ano po? So ang dugo ay nakasalalay sa mahal, ang ating kaligtasan ay nakasalalay po, no? Sa pananampalataya natin ngayon, ang kapatawaran natin ay nakasalalay sa mahal na dugo ni Hesus Kristo. 1 Peter 1:18 to 19. Kaganapan sa tulda o tabernacle, si Jesus ang naging tulda o tabernakulo ng Diyos na pumarito sa sanlibutan. Ang dating paglapit sa tulda ng tipanan ay naging direktang paglapit sa Diyos. No, paglapit sa Diyos sa pamagitan ng pangalan at dugo ni Jesus. So, ngayon po kung atin po itong may mga verses din po sa bagong tipan na nagsasabi na hindi kinakain ng dugo. Ano po, sinabi din ni Paul, no? So, atin po itong talagang nasa sa atin ngayon, no? Sa atin, hindi po to
talagang doctrines na hindi talaga tayo kakain ng dugo kasi may naghandog na isang handog, isang one time perfect sacrifice ang dugo ni Jesus. First Peter, ano yun? 1 1:18 Opo. 19. Opo, verse. No, so atin po itong iyan, no, testament. No, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, atin sabi po nga dito, Hebreo 9:22, sa hindi pagkain ng dugo. So si Paul din po, meron din pong mga sinabi, no, si Pablo, may sinabi din po siya sa hindi pagkain ng dugo. Ano po, sa bagong tipan. Ano po? Sahin ko. Hallelujah. Sige po, basahin mo ate. Hallelujah. Ngayong si First Peter 8, 1 to 8, verse 18. Alam ninyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kabuluhan, pamumuhay sa inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. 18 to 19. So, ngayon po, so ibig sabihin dito, ang pananampalataya natin ay nagmula po ang ating kaligtasan ay nagmula sa pananampalataya, hindi po sa pagkain kung ano. So, sabi nga po, lahat ng pumasok sa ating, no, lahat ng ating kakainin, hindi po yung nakakapagrumi sa atin, kundi ang lahat ng lalabas. Kung ano pong nasa puso natin, yun po yung nakakapagdumi sa atin, so nakapagparumi. So, ibig sabihin, yung pagkain ng dugo, sa ating palaliman po natin kung ano po yung sinasabi. So, sabi po nga dito, si Jesus, kasalanan po ba, no? Kasalanan po ba kung kakain talaga tayo ng dugo sa araw na ito ngayon? O sa panahon na ito ngayon na tapos na po si Jesus na matay at naghandog ng buhay? Sabi nga po dito, 1 Peter 1:18 to 19, yung sinabi ni Ate Junmin kanina, binasa, nagpapaliwanag na tayo ay tinubos hindi ng ginto o pila, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatuwid bagay ang dugo ay ni Kristo. So ibig sabihin si Jesus ang nag-iisang dambana at alay sa katuparan sa Hebreo 10:12. No, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain dahil sa kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanang ng Diyos. Hindi na kailangan ng maraming hayop o dambana. So ngayon po, no, ang utos ba sa bagong tipan tungkol sa pagkain ng dugo. So sa bagong tipan may mga utos din na ano din sila ng mga utos. Si Pablo, sabi po niya sa Gawa chapter 15 verse 20 to 29, sa pagpupulong sa Jerusalem, ang mga hintil na Kristiyano ay inutusang umiwas sa mga hain sa Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti sa pakikiapid, no? So hindi talaga pinakain ng dugo. Yun po yung sa meeting nila, no, ng mga sa pagpupulong sa Jerusalem sa mga mananampalatayang hintil, no? Hindi pinapakain din yung dugo, no? Talagang mahigpit nilang inutos ni Pablo at sa mga kasamang mga mananampalataya na hindi papakain ng dugo. Ano po? At saka dito, sabi nga po dito sa Gawa 21:25, muling pinagtibay ng mga apostol ang pasya na umiwas ang mga hintil. Basahin mo ate, Gawa chapter 21:25, no? Umiwas ang mga hintil sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo. So ngayon po, 25? Gawa 21:25 po, no? So ngayon, ano po yung atin, pero meron ding verse sa Bible na nagsasabi na lahat ng
mga bagay ay nilinis na, wag nang isiping marumi ang nilinis na ng Diyos. Yung pinakita kay Pedro yung mga maruming mga pagkain, pero wala pong dugo doon sa mga context na yun. Ito po is about sa dugo. Ano po? Kasi ang sabi po, banal ang dugo at ang buhay ng mga nati, ang buhay ay nanggagaling sa dugo. No? So, ngayon, no, tayo po ay minsan malilito, kakain ba ako ng dugo? Hindi pa sa akin po, hindi talaga, noon maliit pa ako, kumakain ako ng dugo. Pero ngayon, yung dinuguan, hindi talaga ako kakain. Pero hindi po to kaugnayan sa ating kaligtasan, na hindi talaga tayo kakain sa dugo, baka hindi na tayo maliligtas. Hindi po ganun, wala pong kaugnayan sa ating kaligtasan. Ano po? So, sabi nga po dito, basahin mo nga yan, 21-25, sinabi, binasa mo na po. Ito. Gawa 21, verse 25. Tungkol naman sa pananampalatayang hintel, nagpadala kami ng liham sa kanilang kung saan sinabi namin ang aming pasya. Sinabi naming huwag silang kakain ng anumang ihahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain ng dugo ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Amen. So, hindi din pinapakain yung dugo. Diyan no, sa Gawa 21-25, ang sinabi ni inuutos namin, sabi nila. So, paling dinodoctrines nila sa kanilang church na hindi talaga kakain ng dugo. Ano po? So, dito po sa ating basahin, narito ang tiyak na bersikulo sa Bagong Tipan kung saan kahayagang ipinagbawal ng mga apostol ang pagkain ng dugo. So, yun pong binabasa kanina ni Ate Junmin, utusan sa Bagong Tipan na inihayag din na binagbawal ang pagkain ng dugo. Makain lahat, liban lang po sa dugo. Ano po? So, Gawa chapter 15, verse 28-29, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, yung mga inihain sa mga Diyos-Diyosan, no? At hindi magsiilag, ibig sabihin hindi po kakain sa mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangangaingat sa mga bagay na ito ay ikabubutin nyo. So, ngayon, yun po yung sinasabi din po ni Ate Junmin kanina, Gawa 21, yung binasa niya, 25. Ngunit tungkol sa mga hintil na nagsisampalataya ay sinulatan namin, si Paul pa din ito, kay Pablo pa din ito, na ang aming pasya ay magsiilag sila sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa binigti at pakikiapid. Ang aming pasya, no, with the power of the Holy Spirit. Conviction. So sa conviction natin ngayon, kakain pa ba tayo ng dugo? Hindi. Wala pong nagbabawal dito kasi tapos na po yung kaligtasan, inihandog na po ni Jesus yung one-time perfect sacrifice niya na kanyang dugo sa cross, no? Nagbayad na po siya. Pero yung pagkain ng dugo, hindi kaugnayan sa ating kaligtasan. Pero depende sa conviction sa ating puso, no? Sa Holy Spirit na po ang mangusap sa atin. Baka sabihin na yan, si Pastora Virgie, pinagbawal talaga yung... Hindi po. Makikita natin, based on context na ating binabasa po ngayon. Ano po? So, sa konteksto ng mga sa atin na mga Kristiyano o mga tinatawag na born again Christian o naghahari na po ang Diyos sa puso natin, ipinanganak tayo muli sa Espiritu. Ang versikulong ito, no, ang ano po ang perspektibo natin o pananaw natin. Sa kasaysayan ng unang simbahan, ang pasyang ito ay ginawa sa Jerusalem Council upang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Hudiyong Kristiyano at mga hintil na Kristiyano. Kaya yun pinapasya kasi yung mga Hudiyo talaga na Kristiyano, hindi talaga sila kakain ng dugo kasi yun ang napanunod nila. Sabi nga po ay di ba sa ating binabasa kanina, sa habang buhay nila tong gagawin. No, sabi nga po ng Panginoon kay Moises, no, habang buhay nilang gagawin. Ibig sabihin walang katapusan. Ano po? So para magkakaisa,
yung mga hintil na mga mananampalataya, dapat hindi din sila kakain ng dugo. Ang yun po yung, kaya sinabi yun ni Pablo para sa kaayusan at sa mga pagkakaisa. Ano po, so sa kasaysayan ng unang mga mananampalataya, no? So upang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Hudiyong Kristiyano at mga hintil na Kristiyano. Ayun po, no? Para sa karamihan ng mga born again Christian, para sa mga karamihan ng mga Kristiyano ngayon, ang pag-iwas sa pagkain ng dugo gaya ng dinuguan ay tanda ng paggalang sa kabanalan ng dugo, no? So kung tayo po, no, at mayroon tayong conviction na ganun, ay tanda ito sa paggalang sa kahalagahan ng dugo ni Jesus. Ano po, pero hindi po to may kaugnayan sa ating kaligtasan. Depende po sa ating depende sa conviction sa heart natin. Ano po yung kanina? Ano po? So, Hebrew? ang pag-iwas sa pagkain ng dugo gaya ng dinuguan ay tanda ng paggalang sa kabanalan ng dugo na itinalaga ng Diyos para sa katubusan at pagpasakop sa gabay ng Espiritu Santo na nakatala sa Gawa 15. Ano, so, doktrina ba ito, no? Sabi po nga dito ay, doktrina ba, nais mo bang suriin? Kung sabi nga po dito sa pangkalahatan, may dalawa pong pangunahing pananaw ang mga Kristiyano. Dalawang pangunahing pananaw. Ano po? Ang sabi po dito, dalawang pangunahing pananaw pagdating sa hindi pagkain ng dugo o dinuguan. Ano po? Kasi masarap, ano po? Masarap yung dinuguan. Ito ay dahil sa magkaibang pagkaunawa sa konteksto ng Gawa 15. No? Magkaibang pag-unawa, ano po? So, at kalayaan na ibinibigay ni Kristo sa bagong tipan. Ano po? So, sa unang pananaw, bawal pa rin kainin ang dugo, literal na pagsunod. Ito po yung literal na pagsunod. Ano po? Bawal pa rin kainin ang dugo sa ngayon. Unang pananaw po ito, basahin po natin. Maraming mga Kristiyano ang piliing huwag kumain ng dugo dahil sa mga sumusunod na dahilan. Utos ng Espiritu Santo sa bagong tipan. Naniniwala sila na ang utos ng Gawa 15 verse 18 to 29 ay galing mismo sa Espiritu Santo. At tahasang sinabing mga bagay na ito na kinakailangan kasama ang dugo sa listahan kasabay ng pag-iwas sa pakikiapid. Yung pag-iwas sa pakikiapid at pagkain ng dugo ay pareho lang. Kasama sila, di ba? Kasama ng sa Gawa 15:29. Kasama sinasabi. So kabanalan pa din sa mga unang pananaw, may mga kasi hindi naman natin to hindi ito may kaugnayan sa kaligtasan, pero as a respect natin. Ano po? No? At saka sa kabanalan, sa pakikiapid na hindi makikiapid kasing bigat po ng hindi sa pagkain sa dugo nung itong Gawa chapter 15 verse 28 to 29. So bago pa ang kautosan ni Moises, ang utos na huwag kainin ang dugo ay unang ibinigay ng Diyos kay Noe sa Genesis chapter 9 verse 4. No, ilista natin yan. Genesis chapter 9 verse 4, matapos ang baha, ibig sabihin, bago pa man ibigay ang kautusan, law of Moses, no, sa law ng Panginoon doon sa kay Moises, sa mga Israelita, na ang mga Levitiko, utos na ito para sa buong sangkatauhan. No, sa Genesis chapter 9 verse 4. No, kabanalan ng dugo, no, Genesis chapter 9 verse 4, ano pong sinabi diyan? Basahin po natin, no, Genesis chapter 9. Basahin natin kung ano po yung sinasabi kasi makalimutan naman natin yung mga verse, no, daming verse na pag-aralan na natin. Sabi niya dito ay Genesis chapter 9, huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ayun, sinabi po pala before pa sa mga kautusan na pinapababa ng Panginoong Yahweh, ng ating Panginoong Diyos, sa kay Moises, sinabi na po na huwag kainin. Sinabi na po doon sa Genesis, sa pagkatapos ng baha, ano po, no? So, nakipagtipan ang si Moises, ang Panginoon kay Noe, yun po din sinabi niya sa 4. Huwag lamang ninyong kainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Ibig, no? Paulit-ulit niyang sinabi ito. Pag mayroong inuulit-ulit na verses ay mahalaga po ito. Ano po? May emphasis ang Lord dito. No? So,
Ang sabi po, kabanalan ng dugo, no? Sabi nga po dito, ang dugo ay sagrado pa rin dahil ito ang sumasagisag sa buhay at sa naging sakripisyo ni Jesus. Ito yung unang pananaw na mga Christian na katulad din po natin. Mga unang pananaw nila. So, pangalawang pananaw, dito sa pangalawang pananaw, sabihin natin, may kalayaan na ang Kristiyano sa pagkain. Contextual at grasya na po. Ano po? So, ano po no? Ang ibang mga Kristiyano o Christian naman ay naniniwalang pwedeng kumain ng dugo. Basta hindi ito magiging sanhi ng pagkatisod ng kapwa ang kanilang batayan. Ay cultural na konteksto ng Gawa 15. Cultural lang po yun doon. Ang pagbabawal sa dugo sa Gawa 15 ay ginawa upang hindi matisod ang mga Hudiyong Kristiyano na kasama sa mga hintil sa isang simbahan noon. Isa lang pong simbahan, may kumakain, may hindi. So, kaya pinagpasya ng buong council, no, na mga leader doon na hindi ipakain ng dugo para hindi katisura ng mga bagong mananampalataya. Ano po, sabi po nga dito ay nakasama ng mga hintil na isang simbahan lang po sila. Ito ay para sa pagkakaisa, hindi bilang isang permanenteng moral na batas, no? So, ang turo ni Jesus, sinabi ni Jesus sa Marcos 7, ito po yung naalala ko kanina, sinabi po dito, no? Marcos 7, chapter 18 to 19, na walang pumasok sa tao mula sa labas ang makapagpadungis sa kanya dahil ito ay pumupunta na sa tiyan at idinudumi. No? So, idinurumi. So, Marcos chapter 7, verse 18 to 19, si Jesus na malinis sa versikulong ito, idinideklara ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain. Ano po? So, mga sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10:25, meron din pong sulat si Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 10:25 to 26. Sinabi ni Pablo, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magtanong ng anuman dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan nito. Sa Colossus 2:16, sinabi rin niya, huwag ninyong hayaang hatulan kayo ng sinuman tungkol sa pagkain o sa pag-inom. So, hindi po yan ay hindi ka naligtas dahil kumain ka ng dugo. Hindi po ganun. Ano po? So, pangalawang pananaw po ito ng mga Kristiyano. O dalawa pong pananaw about sa pagkain, no? Buod ng prinsipyo ng mga born again o sa mga pinanganak, sa mga tinanggap na natin si Jesus, pananampalataya na tayo kay Jesus, no? Hindi po ang born again na hindi po siya relihiyon. Ito po yung pagkipagrelasyon o pagkaranasan bilang tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, kaharian ng Diyos sa puso natin. Para sa atin na mga Kristiyano, ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Hindi sa pamagitan ng pagkain o hindi pagkain. Kung ang isang Kristiyano ay pumili na huwag kumain ng dugo dahil sa kanyang budhi, iginagalang ito sa komunidad, Roma 14. So, kung ang kasama natin na hindi kakain, huwag na natin hindi kaligtas dahil hindi po pwede na kung kakain tayo tapos ang kasama daw natin ay hindi kumakain, huwag na natin silang hatulan dahil doon sa kanang kinakain. Hindi po, yung atin pong pagkain ng dugo ngayon, hindi po about ito sa kaligtasan o kung kumain ka man o para sa akin na hindi talaga na ako kumain ng dugo. Kasi sa akin po ay ginagalang ko yung, parang hindi ko makakain talaga. So, no, at hindi ko kung kumain man kayo ng dugo, hindi ko kayo hahatulan. Hindi din, kasi sabi ng Bible, no, wala pong hatol dito, no? Kung ang isa naman ay kumakain dahil sa kanyang kalayaan kay Kristo, hindi rin siya dapat hatulan. Ayun po, no? So, basta ginagawa niya ito ng may pagsapasalamat sa Diyos. So ngayong araw na ito, tayo na po yung magpasya na kakain pa tayo ng dugo, hindi. Nasa sa atin. Para wala pong hahatulan nito kasi yung kaligtasan ay hindi kaugnayan sa pagkain ng dugo, hindi po ito doktrina natin. No, ito po yung sa atin, kailangan may respect tayo sa isa't isa at sabay naman po ng Panginoon, lahat na po ng nilinis na. So ibig sabihin nito, kaugnayan ba ito sa pagkain ng dugo, no? So hindi po, ibig sabihin nasa sa atin po, conviction po ng Holy Spirit sa puso po natin. Ano po? Kasi
Kasi dito po talaga sa Lumang Tipan, dito po talaga sa ating binabasa, ang buhay ay nasa dugo at marami pong mga verses sa Bible na nagsasabi. Pero tayo pa din ang magpasya kung ano po yung ating nasaan po pang side tayo, sa pananawan, sa kakain ng dugo, o sa pananaw to sa mga mananampalataya na katulad natin sa hindi po kumakain ng dugo. Ano po, kasi hindi po pwedeng laktawan ito natin kasi kailangan bulay-bulay po ito, no, di ba? From by chapter to chapter, kailangan nating maunawaan bakit po dito sinasabi po ni ng Panginoon, kasi nga po noon ang paghahandog po nila, ang kaligtasan po ay nababatay po sa paghahandog ng dugo. At minsan nga po hanggang ngayon may mga ritual pa po na may mga naghahandog pa din ng dugo sa mga demon spirit, but hindi yan may kaugnayan po, no, depende po sa context nating pagbabasa. Sa context na binabasa natin sa Leviticus na dito sa ating binabasa, doon po talaga the time ay hindi po talaga pinapakain yung dugo, at yung dugo ay banal po talaga. At sabi nga po nga dito ay sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Nung time na yon, kasi banal po talaga yung dugo, ang buhay na sa dugo, inahandog sa altar, pantubos ng buhay. Pero just this time po, may isang naghandog na po ng buhay, si Jesus. At hindi lang po siya naghandog ng buhay, yung kanyang dugo, lahat po inihandog na niya. At noong nabuhay naman siya na magmuli, ay tapos na po yung lahat ng paghahandog na yan, binayaran na po tayo, ang atin na lang po sa pananampalataya na po natin through faith kay Jesus, no, ang kaligtasan. So hindi po to kaugnayan, no, as we pray na tayo naunawaan po ngayon, naunawaan natin si Holy Spirit speak to every one of us, no, na kung ano po yung side po natin sa pagpananaw na ito, ano po dapat mapalaliman natin, kasi baka ay hindi tayo kakain ng dugo kasi hindi tayo ligtas pag hindi tayo kakain ng dugo. Hindi po ganun yung context na ating binabasa ngayon. Ngayon sa time po ito, as ang temporary, ang sinabihan po dito ay ang mga Israelita that time, dahil sila po ay ang kanilang kaligtasan ay nakabatay po sa dugo. Kasi nung this time ay hindi pa po naghandog ng dugo si Jesus. Hindi pa po hindi pa po nagkatawang tao si Jesus para ihandog ang kanyang dugo para sa one time perfect sacrifice. Yun, hindi na po sinasacrifice ang dugo ngayon para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao, dugo ng mga hayop. So no, we pray na maunawaan natin ito, no. Nanay, ano po yung pananaw niyo po? Para sa akin talaga, kung ang pagbabasihan natin ay dito sa sinasalita sa banal, sinasabi sa banal na aklat, talagang dapat huwag natin kainin ang dugo. Pero dito nga sa basa, inano natin sa context naman, ang pagkain mo ng dugo o ng dinugan ay nasa sa iyo ng sarili. Kung ano ang iyong nadarama, kung saan ka. Kaya ito ay isa ring bagay na hamon sa atin. Isang hamon ito, saan ka ba talaga? Kaya dito sa bagay na ito, ika nga, sa ating napapag-aralan, lahat ng bagay na ating gagawin, ang unang-una nating konsultahin natin si Jesus. Saan niyo ako talagang dapat na ilagay? Kaya ako dito, Lord, ang mangyari po sa akin ay ang ayon sa inyong kalooban. Yun ako, doon ako. Kaya alam ko na talagang mahalaga at talaga namang paulit-ulit, napakadaming chapter ang binanggit. Sa Gawa na lang, ilan na yun? Sa Gawa 3 o 4. Meron pang sa Pedro, meron. Kaya ang pagkain ng dugo talaga, kung talagang susundin natin, huwag. Dahil isipin na lang natin, tayo, yung dugo natin, ika nga, pag nawalan tayo ng dugo, patay. Kaya dapat natin, para sa akin, ang nagiging mayor, igalang natin kung ano ang nasa Biblia at ihalimbawa natin sa ating sarili. Kung tayo talaga'y mawala ng dugo, patay na tayo. Kaya dapat na igalang. Nasa sa atin yon. Pero dapat na igalang na talagang ang dugo, kung maiiwasang kainin, ay huwag nang kainin.
Mm. Yun ang sa akin. Amen. Salamat po, no? Sa akin din po nung sinabi po, na kasi ngayon ko pa lang ito naunawaan ng mas malalim na pag-unawa. Pero Yes. nagstay pa din ako sa pangalawa na mga pananaw to na hindi ako kakain. Pero hindi po to pinagbawal nating lahat. Kung gusto talaga, kung wala naman, kasi hindi naman to may kaugnayan sa ating kaligtasan. Ayun po, no? So, at least ngayon, malinaw po sa atin kung saan po tayong side sa pananawan, kakain pa din. Sa pananaw to. Sa pananawan, hindi no. Sa pananawan yun eh. Sa pananaw to, pwede na po makain lahat. Kasi ang lahat ay nilinis na po. Sabi po, no? Kaya ito po ay talagang malalim. Kaya kung when it comes sa kaligtasan, hindi po to may kaugnayan sa kaligtasan ang pagkain o hindi pagkain ng dugo. Pero kung sa atin, nasa sa atin kung ano po yung nasa puso natin. Ayon po kung paano tayo kinausap ng banal na espiritu sa bawat isa po sa atin ngayon. Kasi it's about, pero kung hindi natin hatulan yung kumakain pa din ng dugo. Ano po, ang sabi nga po doon sa dito sa Roma chapter 14, no? Sabi po dito sa 1, ang sabi po niya, Roma chapter 14 verse 2 to 3, may taong naniniwala, maaari niyang kainin ng anumang pagkain, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay gulay lamang ang kinakain. Ang kumakain ng kahit ano ay huwag mag-isip ng masama na hindi kumakain ito. At ang hindi naman kumakain ng kahit ano ay huwag hahatulan sa kumakain ito, sapagkat siya ay tinanggap ng Diyos. Tayo tinanggap na po ng Diyos. Ang kahulugan kung sa atin na sa mga born again o sa mga Kristiyano, no, ang isang pumili na huwag kumain ng dugo o dinuguan, huwag siyang pagpatatawanan ng mga kumakain ito. So, sa mga hindi kumakain, kung ang isa naman ay hindi kumakain dahil sa kanyang kalayaan, huwag siyang hatulan ng hindi kumakain sa parang nakakasala siya sa Diyos. Wala pong panghatol ito. No condemnation. No condemnation po ito. Pero Temporary. Yes. no? So, kung talagang wala naman, basta sa atin, nasa sa atin. Nasa kung ano tayo, paano tayo kinakausap ng Diyos. Ano po? So, hindi po to may kaugnayan sa ating kaligtasan ang pagkain o hindi pagkain ng dugo. So, sabi nga po, lahat ng bagay ay nilinis na. Sabi ng Roma 14:14, nalalaman ko na napanatag ako sa Panginoong Hesus na walang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban lamang sa kanyang nag-aakalang ang isang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi. So kung marumi yan o hindi, nasa sa atin. Kasi hindi po yan may kaugnayan sa kaligtasan. Ano po ang kahulugan sa ilalim ng bagong tipan, walang pagkain na likas na makasalanan. Makakasala tayo. Ngunit kung sa budhi mo ay naniniwala kang kasalanan ang kumain ng dugo, sa budhi mo, huwag mo itong kainin. So, Pilitin. dahil paglabag sa sarili mong budhi. Yes. Di ba? May budhi tayo, no? Yung Holy Spirit, nananahan na sa ating mga puso, no? So, ay magiging kasalanan para sa atin. So, kung nilabag natin na talagang, kakain ako, pero nasa puso mo na talagang mayroong nagsasalita doon, huwag nang pilitin. Kasi namumuhay tayo sa spirit na po, hindi na po sa makalaman nating gusto. Sa nasasarapan lang po tayo, di ba? So, Sarap. so Palaman sa tinapay. sabi nga po, mas mahalaga ang pagkain kaysa ang pag-ibig kaysa pagkain. Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi sa katwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Ayun, Kung magagalak tayo na, halimbawa, kung nagagalak ka na, Lord, mas nagagalak ako na hindi kakain kasi kung pakakain ako, parang nakonsensya naman ako, ng mga ganun. So, ang kagalakan mo sa Spirit, hindi sa pagkain, kasi hindi naman talaga yung sa pagkain at sa pag-inom ang kaharian ng Diyos eh. Kung kagalakan natin na, mas magagalak ako pag hindi ako kakain kasi pag naalala ko yung sinabi mo, Lord, di ba? Siyempre, doon ka, susundin mo yung nasa puso natin. Hindi po yung ang nasasarapan lang yung mga dila natin. So, di ba, depende po sa conviction natin. So, sa conviction ni Ayun, Lord. Roma. Roma 14:17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, sabi, kundi sa katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo.
sa akin po nung nalaman ko, sinabi po nung unang nagmentor ko na ang buhay na sa dugo, hindi ko na talaga kinakain din po. Mula noon. At yun po yung kagalakan ko. Wala na po ako kaya nga po, minsan na hindi ko po ito napanaliman. Minsan sinasabi ko po, ay, magkakasala tayo. Pero ngayon, ako yung humingi ng sorry. Bakit po? Kasi wala palang dito, walang kaugnayan sa kaligtasan ng pagkain ng dugo, pero depende sa conviction ng ating puso. Ano po? Yes, Lord. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Mabuti ang huwag kumain ng karne, uminom ng alak, o gumawa ng anumang bagay na ikakatisod ng ano po daw? Sarapin do. Sabi natin naman, masarap daw ang dinuguan at batsoy. Ganon. Dinuguan at matsoy, So, ang kahulugan po nito, ang kaligtasan ng mga natin na pinanganak na muli sa Espiritu, tinanggap natin si Jesus, no, mga Kristiyano, born again Christian, o mga pinanganak muli sa Espiritu, ang sabi po sa Espiritu Santo, no, ay nakabatay sa relasyon kay Jesus, no. Ang kaligtasan sa ating mga Kristiyano ay nakabatay sa relasyon kay Jesus, hindi sa mino ng pagkain, o kung may kasama kang kapatid kay Kristo na nagtitiso ng sasaktan kapag nakikita kang kumakain ng dugo. Ano po, mas mabuting iwasan mo muna ito sa harap niya bilang tanda ng pag-ibig. Ano po, so wag na nating sabihin kung kumakain naman siya ng dugo, at saka hindi naman niya nalalaman, wag na lang muna natin sabihin, hayaan na lang po natin, at kasi baka tayo po yung dahilan na makakatisod sila. No, so salamat. Ano ba yan? Ang dami namang bawal, nasarap pa naman noon, no, di ba? may mga relihiyon. Kasi wala tayo sa relihiyon dito. Ito yung pag-aari ng Diyos sa puso natin. Yung intimate relationship natin sa Panginoon. Ano po? Kasi hindi to about sa pagkain. Kung hindi man tayo kumakain ng ganun, hindi naman ganun kalinis yung budi natin, hindi ganun kalinis yung puso natin, hindi dalisay ang ating puso, wala pa din. Ano po? So, kailangan hindi tayo nakabatay sa mga kinakain. At ito po, ang pinakasilan na bahagi ay dugo. Kasi marami po pong gustong kumain ng dugo. At na marami ding nagbaba mga Christian, may mga relihiyon, hindi po Christian hindi po ito about sa talagang pagka naniniwala, nananampalataya kay Jesus, meron talagang doctrines din to sa religion na hindi talaga sila kumakain ng dugo, no? Kasi sabi po, no, kasi sa ating buhay ngayon, hindi po to about sa kaligtasan. Tama sa ka po, Pastora. Amen. Glory to God, Ate Lord, na So, salamat po, no? So, wag natin sabihin, ay, bawal yung kumain ng dugo. Wala tong bawal dito. Walang bawal. Depende kung paano kayo kinakausap ngayon ni Lord. Yes. No? Wala pong pagbabawal dito kasi ang kaligtasan na hindi nakabase sa pagkain natin ng dugo. O sa hindi pinagbawal natin. Wala pong pinagbawal dito as paglilinaw po. Ano po? Ito po yung si Lord po ay nangungusap lang sa atin through the Bible, at mayroon namang mga nagsasabi, no, na dito na ang lahat ng kinakain natin ay hindi nakakapagparumi. No, wag nang isiping marumi, ang nilinis na ng Diyos. So, sa atin na po, kung paano tayo kinakausap ngayon. Ano po? So, magandang topic po ito. So, sabi ko nga, Lord, mahirap kayang, Lord, turuan mo ako paano ito ipaliwanag, Lord. Kasi baka may maraming mga gagalit sa akin dito na paano. Pero hindi po, at wala po tayo dito para magpa-please ng tao. Nandito po tayo para sabihin po yung katotohanan. At ito po, ang katotohanan po, ang kaligtasan po ay hindi may kaugnayan sa pagkain ng dugo o hindi pagkain ng dugo. Nagpuso-puso na sila. Amen. Salamat po, Ate Jessica of Dayanila San Juan. Interesting topic po, no? Interesting topic po talaga. Kasi ako nung maliit pa talaga ako, lalo na paglagyan ng puso yung dugo, no? Pero ngayon parang nung ngayon nung may nabasa na ako, pero conviction lang po sa akin. Wala po to sa lahat, hindi po to dapat i-doctrines natin. Kasi tayo ligtas na, pusong dalisay ang kinitingnan ni Lord. Ang ating pananampalataya, pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, ligtas na po tayo. No? Sa ating pagkain, wala po yung kaugnayan. Ano po? So, sa akin po, parang hindi ko na po makain. Sa akin lang po. Sa akin lang po. Sa aking pananaw po. No? Pero nasa sa inyo po. Wala po akong doon. No? So, sa ating buhay, wala pong pinagbabawal dito. Na po, sabi nga po, depende ko sa conviction ng ating heart. Kung ano po yung side natin, perspective natin ngayon, nung nabasa natin itong mga ito. No? So,
Hallelujah, hindi po tayo nagkakasala ha. Huwag kumakain tayo ng dugo, hindi po tayo nagkakasala. Dinuguan. Hindi lang yung dugo na presko, ano po? Dinuguan, niluto na yun eh, di ba? Niluto na yung dinuguan. So, hallelujah, sa ating buhay ngayon, nadepende lang po. Basta malinis lang po ang ating budhi. Malinis ang ating budhi. Bilang mga Christian na po tayo, na tinubos na po ng Diyos ng kanyang dugo. Amen. Amen. Hallelujah. And we pray na masaya po tayo sa ating nalalaman ngayon. Yes. Ano? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Bukas ay May mga kalinawan. bawal na pagtatalik. Bukas, grabe po no, nandito po. No, so, sabi ko nga, Lord, skip ko na sana to. Pero sa aking puso, hindi po tayo nandito para matamaan sing ano, hindi po. Kailangan po sa ating buhay na bulay-bulayin po ito natin na may kalinisan sa ating puso. Amen. So, bukas, excited po pala pag excited po pala pag chapter by chapter, verses by verses natin ibulay-bulay ang salita ng Diyos. Excited tayo sa everyday. Ano na ka naman kaya bukas? Ano po? Ako, ngayon po, sa noon talaga, binabasa ko lang to, hindi ko naunawaan. No, tuwing na, Lord, bigyan mo po ako ng revelation nito. Lord, sabi mo, Lord, hindi ako, ikaw yung magsasalita, no? So, si Lord talaga binibigyan tayo ngayon. And we pray na masaya tayo sa ating nalalaman. At no condemnation po sa lahat. No, sa lahat ng kumakain, sa hindi kumakain, wala pong condemnation dito. Ang ating pagmamahal po ang magbubuklod sa ating lahat. Yes, Amen. Lord. Hallelujah. So, opo, sabi nga po ni Ate Jessica, hindi yan nagko-comment lagi si Ate Jessica, pero ngayon nagko-comment siya, sabi niya, Jessica of Dayanila San Juan, na almost 1 year na ding magkasama tayo dito. Ano po, mga ilang buwan na po mula pa sa Dunwat hanggang ngayon. No? Sabi nga po niya, opo, interesting po talaga, Pastora. Kasi po, yung anak ko, favorite ang dinuguan eh. Oo nga po. Kami rin ng Hallelujah. So, salamat sa Panginoon, at least Hindi ko nakakalaya. nakakalimutan yung huling dinugan na niluto ko. Wow! Ano po, no? Na it lasts for 4 days talaga. Yes. Ako din po, tinuruan po ako dito. Kasi sa mga ano ko talaga, pero ngayon hindi ko na sila babawalan. Ano po? Kasi tinuturuan, maraming mga pagtuturo tayo dito. So sa Yes. akin po, ito po ay temporary, pero mababasa naman din sa New Testament na mayroong sa pagkakaisa po. Pero wag na nating itong maging issue. Ano po? Yes. Sabi ba nga Tama na. sabi nga po ni Ate Jessica, sabi niya, may kantin po sa school ng anak ko. Nagtanong ako ng ulam na dinuguan, ngumiti po siya. Sabi po, di daw sila nagluluto noon. Opo, hallelujah. Hallelujah. Sabi mga po ni Ate Lorna, wow, no? Ngayon nga lang kayo nakukomment ng marami ha, sa topic na ito. Oh, Pastora, paborito kong kumain ng basoy. Oh, walang problema po yun. Yes, lagi ng anak ko yun. Walang problema po yun, Ate Kasi Lorna. Opo, walang sa problema. basoy, Mm-mm. may dugo din. Opo. Opo, walang problema po yun. Ako, walang pagbabawal dito. No condemnation, ang pinaka-importante, malinis ang ating puso. Yung budhi po natin ngayon. Na po, so walang problema kung wala naman, kasi dalawa po eh. Dalawa po, may pananaw, may perspective 1 o perspective 2. Kung ano yung perspective natin, kung paano tayo kinakausap ngayon ni Lord, sa pananaw nating ito, go lang po, magpatuloy lang po tayo. Pero sa ako, talagang masarap yun. Favorite ko rin nung araw. Kaya lang, nung tanggapin ko si Kristo, Oo. parang ayaw na tanggapin ang aking budhi. Ganun ba? Oo, paano nalaman namin ni Ninang na yung pala ganun ang kasaysayan ng dugo. Hindi man namin nung makain, marami niya siya naluto. Ay, mula noon, hindi na talaga kami kumain noon. So, Hindi na rin siya nagluto. amen. So, yun lang po, i-share ko lang sa kanila yon. Pero sa atin po, okay lang po. Wala namang apekto. Depende po sa heart natin. Pero, Opo. masasama yung mga lumalabas sa Opo, bibig. yun po. Mga Kung kaya naman mata na natin masasama. matake yun, at saka alam naman natin nililinis na po lahat ng mga pagkain, sabi ng Marcos, no? Marcos chapter 7 ba yun? Siniktot mo yan ay? No? So, no? Pero kung tutuusin taga, permanent yan. Ah,
So, nasa sa atin. Nasa sa atin. Kasi ayaw kong matisod kayo dahil lang sa dugo na. No, di ba? Kasi si Lord naman ay tayo sa grace. Sa grace tayo niligtas. No? Hindi Tayo po naman ay iba-iba sa faith na natin sa Panginoon, hindi po sa faith sa ating sigura. mga pagkain. Ano po? So, salamat po. Nako, paborito. Amen. Salamat po, no. Nandiyan pa din si Ate Lit Salcida at alam ko nagpapakain na siya sa kanyang apong balpon. Kaya hindi nakakapag-comment si Ate Lit. Kasi yung apong balbon, itong oras, pinapakain lang niya. Maaga. Ang aga. No, salamat sa Panginoon. Ikaw, Ate Junmin, ano po yung pananaw mo dito? Yun nga, Yun sabi nga. niya. Oo. Yun nga, mula nung nagluto sila, napakasarap talaga. 4 na araw namin nakubos. Sarap-sarap na. Yung pala, last na. Yung pagkain namin na yun dahil nalaman niya namin na si Kristo ay nananalaytay ang dugo sa aming sa ating buong katawan at siya ang tumubos ng hirap talaga ng kanyang pagkamatay. Talagang tinubos tayo ng dugo niya. Nung sibatin yung tagiliran niya, talagang yun siguro ay napakasakit. Ay, Talagang masakit. Talagang kapuri-puri siya sa pagtubos sa atin. Kailangan nating alalahanin yung kanyang paghihirap sa krus na tayo ang dahilan dahil siya na doon sa krus na yun at tinubos lahat ng mga tao. At pag nalaman naman sa mga hinahayuan namin, pag nalaman naman na ganun ay talagang tinatanggap nila si Kristo at naiiyak pa sila sa pagtanggap. Talagang dumadaloy ang luha nila dahil hindi nila alam na ganun pala ang istorya. Kaya yung Jesus Agenda ay lagi naming dala yun at ipinapaliwanag katulad nga si Pastora kahapon. Bibili lang kami ng gamot. Yung wala dito. Bigla na lang may lumapit sa kanya. Sabi ko, tapos na kayo? Tapos na, sasali pa naman ako. Tapos na pala sila at tuwan-tuwa yung Nakatanggap kay batang Jesus. yung dalagang iyon at tuwan-tuwa at nakatanggap siya kay Jesus. Amen. Kaya Salamat sa Sa, Panginoon. nadalabas sa namin. Doon sa Mercury, yung di ba may mga nagpo-promo doon ng mga vitamins. Tapos, bigla naman bumatwik sa akin na ang tagal naman ni Ate Junmin doon sa counter. Kaya nakapag-share pa kami ng isang tinisiran ko about sa Jesus Agenda at siya ay nakatanggap at nakatanggap sa Panginoon, naging binigyan yung FB, hindi pa naman siya nakapanood dito ngayon. Pero we pray na talagang mapalo up din po namin. Malapit lang, taga San Jose lang daw dito, daw sa Tagaytay, malapit lang po. So, sabi ko, Lord, ito yung yung pag-share ng gospel. No, so, wag kung yun po yung ninyo, yung ngayon about sa ating binabasa ngayon, wag na tayong makonscious. Sabi nga po, kung nag-alinlangan tayo, sabi nga po dito, maging tapat ang iyong budhi. Kung ikaw ay nag-alinlangan na ngayon, huwag muna itong kainin. Dahil ang anumang hindi mula sa pananampalataya ay kasalanan. Nung nagkasakit din po ako, hindi pa ako born again Christian talaga, hindi pa ako tumatanggap talaga sa Panginoon bilang Panginoon Hari at tagapagligtas. Yung sa dati pa sa religion pa ako nakatingin, hindi na talaga ako kumakain dahil po health po ang tinitignan ko noon. Health kasi nung nag-forever living po ako, yung food supplement, isa po yun sa pinagbabawal kasi matagal siyang maalis sa ating system. Dumidikit po siya sa ating tiyan, matagal siyang malabas. Kung hindi pa tayo healthy, tapos yun pa yung kumakain pa ako, dumidikit po siya, matagal siya, mga week din po siyang bago mawala sa ating system, yung dugo, yung niluto na dugo. Kaya hindi na ako kumakain. Nung nalaman ko pa ito, mas lalo pang hindi na po ako kumakain, pero wag po nating itong ariin na talagang sa kaligtasan, kundi pwede din po sa mga health natin. No, sa health talaga kasi matagal siyang mawala sa ating system, lalo sa mga bituka, dumidikit siya. Kaya yun po yun. Kaya hindi po ito may kaugnayan sa kaligtasan kasi may nagbayad na ng dugo at wala nang ibang dugo na ihandog pa sa dugo ni Jesus. Wala nang pinaka best na handog doon. No, so dito po when it comes sa health, mahirap din pong tunawin sa system natin. Amen. So, yun po yun kaya
Kaya talagang, kasi yung mga bawal noon, talagang sinusunod ko yung mga bawal sa pagpupag-take ko ng, ang mahal pa naman ng Forever Living, wala na ngayon eh, wala na ngayon dito yon. No, yung aloe vera gel, talagang pinagaling ako na hindi na ako nag-take ng mga gamot. Talagang yun lang po yung nakapagpagaling sa akin. Kung when it comes sa sa health natin, mas makatulong ng hindi pagkain doon. Pero hindi ito may kaugnayan po sa kaligtasan sa ngayon. Kasi sa ating binabasa dito talagang talagang instruction talaga ng Lord dito, hindi ito permanent, kundi temporary po. Pero sa atin po ngayon, kung hindi na natin, hindi na ko na talaga, parang masuka na ako pag kumain ako. Pero Kaya ayaw ko na talaga Pero sa sa akin. Korea, walang sabi ko sa diyanan ko, ay bakit mo tinatapon yung dugo, masarap yan. Sa Lalo na Korea? yung sa manok. Ah. Lagyan lang yun ng asin, tapos isahod sa niya. Marumi yan, huwag kang kumain yan. Lahat ng patayin niya na hayop, may aso, kambing, lahat na pangpatay doon, tinatapon talaga lahat ng dugo. Sabi ko, pag uwi ko na lang ko sa Pilipinas, ako kakain ng dinuguan. Yung mga dinuguan din na niluluto. ng Sabi mga nga ano, po ni pero Ate hindi Lorna, talaga. sabi ni po ni Ate Lorna ay, dagdag cholesterol din po ang dugo. O yun po, no? So, nako pastora, paborito kong lutuin ang batsoy. Request lagi ng anak ko. Yun, dito po. Hindi naman, Kasi ang batsoy batsoy naman may buo. dugo din. May dugo din. Buo-buo Hindi siya. naman, So, salamat po, no? And we pray, salamat, no? Kaya ang atin naman po ay kaligtasan. Ang minsan kasi, at ito po ay nauugnay sa kaligtasan. Hindi po sa ating araw-araw na pagkain. Ano po? So, kung kaya naman natin kainin na hindi po tayo, wala pong sa ating budi, hindi marumi kasi ang nakakadumi po sa atin, yung ating mga iniisip, yung ating mga nasa puso, the abundance nito ay lalabas sa bibig kung ano ang nasa puso. Kaya ang ating bantayan ngayon sa kaligtasan natin ang ating puso. Ano po? So, no, malinaw na hindi pinababawal ang pagkain ng dugo. Yan po yung conclusion natin ngayon. Malinaw sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, bilang nanampalataya tayo kay Jesus at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, malinaw na hindi pinagbabawal ang pagkain ng dugo. Depende sa conviction sa puso natin, no? Kasi kung mag-isip tayo tapos kakain pa din tayo, nagkakasala po tayo. Amon, no? So kailangan po sa puso po yung mga budhi po natin kung anong sinasabi, malinaw po na wala pong mga pinagbabawal dito. Pero kung ano ang sinasabi sa ating puso, yun po yung si Holy Spirit, kung anong conviction sa atin. Ano po? So, hallelujah, wag mo na akong, baka naman may magalit sa akin, sa kanila talagang pinagbabawal talaga. Religion talaga. Pinagbabawal talaga. May mga religion talaga, no? Hindi tayo kasi about sa religion. About ito sa paghahari ng Diyos sa puso natin. Sa mga religion talaga, talaga to. May mga religion na hindi talaga pinapakain ang dugo. Kaya sa atin po, malinaw po sa ating mga Kristiyano na nanampalataya kay Jesus bilang siya yung kaligtasan natin ay walang pinagbabawal dito. Ano po? So, salamat sa Panginoon at sa paglilinaw na ito. Thank you sa Holy Spirit na we pray na malinaw din po na naunawaan po ng bawat isa sa ngayon. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay kinakausap ni Lord through sa kapangyarihan niya. Sabi nga po namin, before kami po dito ay nakasalang, ay nanalangin po kami, Lord, hindi kami sa aming pamulay-bulay ngayon, hindi kami yung magsasalita pat ikaw. No, ikaw, banal na espiritu, gamitin mo lang kami as mouthpiece lang. Kasi wala naman talaga tayo pag wala ang Diyos. Pag sabi nga po niya, siya yung puno, tayo ay mga sanga lang. Kung ang sanga hiwalay sa puno, wala talaga tayong magagawa. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki nito. Sabi nga po, Lord, gusto mo sanang uminto na, Lord, nakakaano kasi yung mga topic. Sabi ko nga, pero sabi ko nga, Lord, nakakaano naman din na mayroong gustong matuto. Mayroong gusto. Kasi mas excited po talagang mamulay-bulay na kasama po, na marami po tayong kasama. Mas lalo nating maunawaan at kung ano po yung mga pananaw din po ninyo. Salamat at mayroon din tayong panalalanginan. Kaya ito'y nakakatulong sa ating spiritual na paglago sa ating
sa ating araw-araw na pakipagrelasyon sa Panginoon. Ano po, Amen. Nanay? Amen. Ano? So, as a testimony, no, Nay, ano po yung, mula noong, nag-umpisa tayo, January ba tayo nag-umpisa, Nay? January, dito. Ng devotion dito sa LGF Niyugan. Ano ba? January. January. Mga pangarap, January yung nag-umpisa dito. Tapos, hanggang ngayon, ilang months na din, dito sa Niyugan, sa devotional time natin, mag-i-8 months na po kasi, o mag-uugos na po. So, marami. Kung sa araw-araw sa akin, sa araw-araw nating pagdi-devotion dito, talagang mas lalo ko pang nakilala ang Diyos. Mas lalo ko nakilala kung ano yung katanian niya. Amen. Ano po, kasi wala akong may pagmalaki. Hindi ako sasabihin na, ay, noon pa ako, marami na akong laman. Wala pa talaga. Para bang sa araw-araw, laging bago. Yes. Lord, may gusto akong bagong malaman ngayon. Yun po yung nasa puso ko eh. Gusto ko yung lagi, Lord, ano kaya? Si Ate Junmin sa gabi pa, magbabasa na kami. Minsan nakatulog na ako habang nagbabasa siya, nakatulog ako. Yung mga ganon, yung mag-review na naman po pag sa Nanay Mina, magbabasa din. Advance din siya magbasa kasi siya yung assignment magbasa. So marami po, para bang nagpa-fire yung puso ko sa salita. Kasi ito po yung source of the Spirit eh. Yung salita ng Panginoon. Espada sa Espiritu. Takbak na kahit ano man ang ibabato sa atin. Yes. So ngayon, kung mayroon mang magsasabi, kung kumain man tayo, no condemnation. Bakit? Kasi may mga talaga na ipinagbabawal talaga yan eh. Pero sa atin, no condemnation sa atin. Ano po? No? So, depende sa conviction sa ating heart. No, at least nalalaman natin hindi na tayo magigilty pag makakain man tayo nito parang ay kakain lang respeto lang. Hindi tayo magigilty. Bakit po? Kasi alam na natin yung katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa atin. No, yung the truth will set us free talaga. Katotohanan at ano po yung katotohanan? Ang salita ng Diyos. The word of God is our final authority sa ating buhay. At least kung may kapayapaan tayo, kahit saan man tayo magpunta, may kapayapaan tayo sa puso. Bakit po? Kasi alam na natin ay ganito po lang po sinasabi ng Diyos. Ano po? So noon, parang mas maganda talaga pag marami tayong nabulay-bulay. Yun po yung aking paningin pananaw din po sa buhay. Ikaw, Nanay. Katulad nga nitong ating paksa ngayon, ako talagang ang isa na sa paborito ko talaga ay dinuguan. At yun nga, nung pagdating na nila dito, dumating sila December, once akong nakapagluto ng dinuguan, talaga namang walang Diyo. Ika nga'y wow. Naalaala ko tuloy yung pagkakaluto ko na yun ng dinuguan. Talagang umabot yun ng 4 days, hindi nasira. Talagang yung paghiwa ko ng na dinasa kasirola yon, talagang hinihiwa namin. Naalaala ko tuloy yung paghawi ng dagat. Wow, kako, ang tibay nito. Pero ngayon, ito noon pa, nung pangmaanohan ko na bakit nakain ng dugo, hindi dapat, nabasa ko na rin, ay talagang mula noon kahit gusto kong magluto, andun yung pagtatalo, saan ka ba talaga? Saan ka ba talaga? Kaya, ang nananaig sa akin ngayon, dito ako sa una, igalang mo ang dugo. Kaya mula noon talaga kahit ito nga yung apo ko na lola ina, gusto ko talaga yung dinugan nyo. Kahit siya ay dumating, hindi ako nagluto talaga ng dinugan. Aywan ko, nandoon. Yun nga, alam ko na, ika nga sa Bible ay huwag. Bakit pa? Kaya ako'y parang sa ngayon talaga, nandun ako sa una. Temporary. Sa una, para nagiging permanent sa akin sa ngayon. Kaya lagi nga yun sa kaya itong pagdi-devotional na ito, ako'y talagang natutuwa. Talagang natutuwa ako. Maraming tayong nalalaman talaga. Napakarami kong sinasagot ng pagdi-devotion na ito yung panalangin ko na, Lord, lalo niyo pong pagtibayin. Yun ang ko. Lalo niyo pong pagtibayin ang aking pananampalataya sa inyo para higit ko kayong makilala. Dahil kapag kayo ay higit kong nakilala, naroroon ang higit ko kayong mamahalin at lalo kong makikilala ang pagmamahal nyo sa akin. Yun. Kaya pagtibayin nyo po ako, ika nga, at lagi akong maka-attend nitong devotion na ito. Pero merong pagkakataon talaga na hindi ko alam. At naanuhan ko na rin ngayon yung baluti.
Hindi na ngayon nawawala yan sa akin. Lord, salamat po. Ang sabi ninyo, gamitin ninyo ang baluti. Isuot ninyo ang baluti sa inyo. Kaya pag ako nagdadasal, Lord, salamat po sa pagpapahayag nyo sa akin na isuot ko ang inyong baluti. Kaya salamat, Lord, sa baluti na yan na ipinagkaloob nyo na sa akin at inaangking ko na suot ko na yan. All the time. Mula ulo hanggang talampakan. Bakit ulo? Sandata Helmet. ng Espiritu. Bakit talampakan? Sapatos. Kaya mula ulo hanggang talampakan, Lord, salamat. Balot ako ng inyong baluti. At huwag mawawala ang inyong baluti sa akin. Salamat po, Ama. Amen. Ay, ang sinasabi ni Nanay, yung ating natamping, nung natima natin noong linggo, na yung spiritual na sandata, na helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, no, shoes of gospel, of peace, no, sword of the spirit, no, sword of the spirit, ito ng sandata ng espiritu, ang pagmulay-bulay sa salita ng Diyos. Yun po yun, as shield of faith. Yun po yung sandata, yung spiritual armor na binigay ng Lord. Yung kaloob ng spiritual na kaloob ng Diyos, no, spiritual armor. Yun po yun. No, baka malilito po sila kasi hindi pa natin na-topic dito. Pero hindi pa ninyo naging topic yon sa ating nung Sabado. Mula, Lord, nung ako'y nanaginip. Mula, Lord, nung ako'y nanaginip na ako'y nasa bangko at ako'y magwi-withdraw. Doon mula pa po yun noon. Nabasa ko na rin yan noon, pero parang inaano ko lang. Pero mula po nung ako'y nanaginip na yun, yun lagi ang sabi ko. Nandun nyo sa Epeso na hindi tao ang ating kalaban. Ang kalaban natin ay ang espiritu ng kasamaan na nandito sa kalawakan. Kaya lagi ko sinasama doon, Lord, ang masamang espiritu na yan kung nasaan man yan, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ang dito sa Bible, nasa himpapawid. Kaya silang lahat sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, nawala na ang lahat ng yan. Kaya yon, salamat po, Lord. Salamat po. At talagang alam ko, ang Holy Spirit at ang inyong banal na dugo ay laging nakabalot sa aming lahat. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you po, Nanay at Ate Junmin. No? May daragdag ka pa, Ate. Before tayo manalangin, may prayer request po ba kayo? So, kung may prayer request tayo, ay pwede tayong isulat po din para maging specific po ang ating mga prayer request para ipanalangin po natin. No? So, na-miss namin ngayon ay si Ate Lita. Siguro si Ate Lita de La Paz ay mag-watch replay lang po. Kasi wala po si Ate Lita ngayon, no? No? At saka sa lahat ng mga, si Ate Jackie, no po. So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay talagang nagkakaisa na we pray na tayo po dito ay talagang kinakausap ngayon, no? Salamat po sa buhay ni Ate Tita, nandyan pa din po siya. Ate Lorna, nandyan pa Ate Tess Robinyol, nandyan pa po Ate Liet Salcida, nandyan pa Ate Jessica. Thank you po, no? Tayo po ay maiksi po yung topic natin, isang tema lang po, pero ito po ay napakasilan kasi marami pinagtatalunan, pero wala po tayo dito para pagtalunan. Ito, nandito po tayo para magkakaisa na kung ano man po yung conviction sa ating puso, sa conviction ni Holy Spirit sa atin, yun po yun. Hindi po to paglilinaw na ang pagkain ng dugo ay hindi po ito may kaugnayan sa kaligtasan ng kaluluwa po natin. Ito po yung ang kaligtasan po ay kay Jesus lang po matatagpuan sa Panginoon. Kasi siya na po yung isang naghandog na po sa atin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Kailan pa? Yes, Lord. Sige daw, magkanta daw po ng kailan pa. Kailan pa. So, sige, no? Hallelujah. Kailan pa. So, kakantahin natin po to with the heart, no? Para sa Panginoon. Ang atin daw yung pag-awit para sa Kanya ay ito din mabangong samyo sa harapan ng Lord. No? Sweet aroma. Ay, wala palang sound. Wala daw sound. Sorry. Ha? Walang sounds? Meron. Sige po.
tinataas ang iyong pangalan sa Amen. harapan po namin, Father God, sa kalagitnaan po namin, Lord. Maraming Yes, maraming Lord. salamat, Panginoon, sa mga salita po na nambulay-bulay namin, Father God, dito sa Leviticus chapter 17 po, Panginoon. Ito po yung about sa sagrado ang dugo. We pray, Lord, hallelujah, na yes, sagrado po yung dugo sa unang mga pag-uutos mo sa mga Israelita, sa kay Moises, sa kay Aaron, at sa mga lahat po, Panginoon, ang nananampalataya po noon. Father God, ito po ay iniutos mo at we pray, Father God, na maunawaan po ito ng bawat isa. And we pray, Panginoon, na Lord, hindi po kaugnayan na ngayon sa kaligtasan po yung dugo dahil po, Panginoon, tapos ka nang naghandog nito at sinabi ko nga, Panginoon, na huwag nang isipin na marumi. Lahat po, Panginoon, na nilinis na yung banal na dugo. We pray, Lord, na kami po, Panginoon, ay naunawaan po ito. O naman ang mga perspective ng mga kapananampalataya na katulad po namin, na nanampalataya po sa iyo, ginigalang din po namin. Kaya, Lord, salamat po sa kalinisan ng aming budhi, sa mga pagmulay-bulay na ito, Panginoon. We pray, Lord, na mas lalo pang naunawaan. Kung hindi man naunawaan, ay balik-balikan po yung chapter na ito para mas lalo pang kausapin mo po ang bawat isa. We pray, Lord, na kami po, Panginoon, ay hallelujah, nandito, hindi po para sa aming sarili lamang, kundi nandito po kami para gamitin mo po kami na maging mouthpiece, Lord, sa bawat isa. Salamat po, Holy Spirit, sa kinakausap mo yung bawat isa through sa conviction ng aming mga puso, na maging sensitibo po kami sa dealing mo, banal na espiritu, at iginigalang po namin ang bawat isa kung ano man ang pasya nito, sa pagkain o sa hindi pagkain, kasi alam namin, Panginoon, sa biyaya mo po kami naligtas, sa biyaya sa pananampalataya sa iyo, at hindi po sa mga aming mga gawa at sa mga pagkain, Panginoon. Salamat po, and we pray din po, Panginoon, para sa bawat isa, para sa nandito po, Panginoon, na nakapanood po ngayon kay Ate Tess Robinyol at sa buong Robinyol family, Lord, sa kanyang anak po nga si Doktora Hart po, Panginoon. We pray, Father God, na siya po, Panginoon, ay complete total healing na po sa kanyang past recovery po, Panginoon, sa kanyang operation po, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, kay Doktora Harty. And we pray din po, Panginoon, good health and protection din po para din po kay Ate Tess Robinyo, Lord, Panginoon, yung tuhod niya, pinagaling mo na. Salamat po, Panginoon, sa pamagitan ng yung mga latay, pinagaling mo na kami lahat. And we pray ganun po kay Ate Tess Robinyol at sa buong pamilya nila po, Panginoon, naman ang mga pangangailangan nila, ipinagpipray na hindi po naisulat. Ikaw po, Panginoon, ay tagatagpuin mo ito ng naaayon sa kalooban mo. Lahat po, Panginoon, salamat sa protection, sa pag-alis, pag-uwi sa bahay, saan man sila pupunta. Covered po ng iyong banal na dugo po, Panginoon. Hallelujah. And surrounded with favor like a shield, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name. In heaven po, Panginoon, kay Ate Lorna Mihares, sa isang bagong kamananampalataya na nashiran na po namin through dito po sa Messenger. Hindi man po kami nagkikita sa on-site o sa Lord personal, Panginoon, pero salamat dahil lagi mo siyang nandito, lagi mo silang kinakausap, and we pray, Lord, na malinaw po sa kanya itong mga topic na ito, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na iniingatan mo siya, kompleto taliling din po sa kanyang tuhod, sa lahat ng mga sakit at karamdaman din po niya na nararamdaman ngayon. Pinagaling mo na siya sa lahat ng mga pangangailan, kinatagpo mo na. And we pray din po, Panginoon, para sa kanyang dalawang anak po, Panginoon, si Axel, si Ivan. Salamat sa pagkakaisa, pagbuklurin mo ang bawat pamilya nila, buong pamilya nila po, Panginoon, ng iyong pag-ibig po, Panginoon. Salamat, Lord, sa promotion blessings increase po sa kanyang dalawang anak, Lord, sa kanilang trabaho, lalong pong pagpalain, Panginoon. Hallelujah. And salamat po, Panginoon, patuloy po namin makakasama dito si Ate Lorna Mihares at buong Mihares family sa pamulay-bulay po, Panginoon. Ito lang ibang itinataas namin. Ikaw lang po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay din po ni Ate Jessica of Dayanila San Juan. Thank you, Lord, dahil mas naunawaan niya yung mga salita ngayon. Lord, salamat sa pag-iingat mo sa kanyang anak, sa pag-alis, pag sa bahay, bilang nag-aaral po, Panginoon. Hallelujah.
Salamat sa mga provision din po, Panginoon, na kinatagpo mo na sa buhay po, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, good health and protection lagi sa trabaho nila. And we pray din po, Panginoon, sa buong kasama nila, sa Mr. Suave si Charon. Salamat po, Panginoon, dahil lahat po ng mga nandoon po, Panginoon, maging blessings po si Ate Jessica, sa mga lahat na nakakarinig nito, meron silang bagong kapahayagan sa puso po nila. At salamat sa Lord, magandang pakikitungo. Salamat po, Panginoon, sa gamitin mo po siya na maraming pang mga kasama niya diyan makakakilala sa iyo, Lord, sa totoong pagkakilala, na magkaroon po ng relationship sa iyo, Father God, pagharian po ng iyong presensya po yung mga kasama din po ni Ate Jessica of Dayanila San Juan, in the name of Jesus. And even, Father God, Panginoon, si Ate Lit Salcida, patuloy kaming nanalangin para kay Ate Lit at sa buong pamilya din po niya, sa 5 niya pong anak po, Panginoon, 4 na babae, 1 lalaki. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat po sa kanila, saan man sa pamansa man sila ngayon, Father God. Lord, hindi man sila nakasama physically ni Ate Lit. Salamat sa pag-iingat at siya po, Panginoon, ay ginamit para po, Panginoon, ang kanyang mga anak sa panalangin niya. Mga anak niya pinagpala din po, Panginoon. God health and protection sa kanyang anak, mga apo. At salamat din po sa complete total healing din po ni Ate Lit Salcida sa kanyang mga sakit at karamdaman. In the name of Jesus. Si Aliyah din po, Panginoon, kayanan. We pray din po, Panginoon, complete total healing para kay Aliyah sa kanyang yung nararamdaman, ano man ang sakit na meron siya ngayon, Panginoon. Lord, walang hindi mo kayang pinagaling mo na, pinalaya na sa sakit at karamdaman. Chati Aliyah kayanan, in the name of Jesus. Amen at amen. Lord, salamat din po, Panginoon, sa buong Kayanan family, na sila po ay makabalik na po sa mananambahan din po, Panginoon, dito sa St. Jeff de Yogan. Salamat sa pag-iingat po kay Ate Bibi Kayanan, complete total healing din po sa lula ni Aliyah, na si Ate Bibi, Panginoon, in the name of Jesus. At po, Lord, salamat din po, Panginoon. Patuloy kaming nanalangin po, Panginoon, sa buong Sisma family, Buhol family, Biso family, Lord, hallelujah, Mojica family, Lord, Romero family, Panginoon, Lord, lahat ng mga hinahaywan namin dito, at sila po, Panginoon, ay ma-open namin po yung heart nila, Panginoon, para makabalik sila sa pananambahan din po dito. And kay Ate Nita Cabisas family, Lord, Kuya Intoy, Panginoon, salamat sa complete total healing din po nila, lalo na kay Ate Nita, Father God, na yung spirit of paralysis po, Panginoon, ay pinagaling mo na siya, Lord, in the name of Jesus, para desire niya na makasimba na po siya po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Nita Cabisas, in the name of Jesus. Amen. And Lord, we pray din po, Panginoon, para kay Ate Karen Cagastian, na lagi din po namin kasama dito. Lord, hallelujah, salamat sa pag-iingat mo sa buong pamilya nila, sa kanyang asawa, sa kanyang trabaho, sa kanyang asawa. Lord, in the name of Jesus, sa buhay din po ni Ate Dayan, Kuya Ronel, Triangulo Reyes family, Yes. Lord, kay Ate Nelly, Panginoon, at kay Ate Era, Ilagan po, Panginoon, yung nakasama natin sa pananambahan dito, Lord, patuloy kami nanalangin para sa kanila, saan man sila ngayon, iniingatan mo po sila, Lord, in the name of Jesus. Sa Yes, buhay din po, Lord. Panginoon, hallelujah, ni Ate Lita Dilapas, Kuya Yes, Bob, Lord. salamat Yes, sa pag-iingat mo Lord. sa buong Dilapas family, Lord, Yes, hallelujah, Lord. hindi man namin siya nakasama ngayon. We pray, Lord, na makapagpanood din po dito siya sa replay, lagi naman po siya nanonood ng replay. We pray, Lord, sa Tilita, Panginoon, ingatan mo ang lahat ng gawa ng kaaway sa kanyang buhay, hindi man na nagumpay. Amen. Salamat po, Panginoon, sa good health and protection nilang mag-asawa, mahabang buhay at walang mga sakit at karamdaman na, Lord. Salamat sa pag-alis, pag-uwi niya sa bahay, saan man sila pupunta ay pinoproteksyonan mo po sila. Buwan sa Amen. kayamanan na Thank hindi you, na Lord. uubos, supply mo lahat ng mga pangangailangan din po nila, Lord. Yes, In the name Lord. of Jesus, patuloy kaming nanalangin po, Panginoon, para sa aming mga leader din po, Panginoon, kay Pastor Lord, Senior Pastor namin, Franklin Benitez, at sa buong pamilya, good health and protection lagi. Father God, kay Ma'am Jen, sa kanyang 3 anak niya, Ispi po, Panginoon, kay Faith, kay Seld, and even kay Francine po, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat mo sa buong pamilya ng Benitez family, at Lord, salamat sa wisdom na binigay mo para pamahalaan ng buong CLJF, mga pastors, mga city pastors, outreach pastors. Salamat po, Panginoon, lalo pa siyang pagpalain at mahabang buhay pa para kay Ispi po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Si Pastor Anelia din po, Panginoon, lalo po siyang pagpalain at ang buong pamilya po ng Pontevedra,
Lord, Abella family, in the name of Jesus, sa kanya ngayong paghayo sa ibang bansa, nasa Canada po siya, and patuloy palapit na po din po siya na makapunta kay ilan ni Tilita Dilapa. Salamat sa pag-iingat mo kay Pastora, ingatan mo siya palagi, mahabang buhay at walang sakit karamdaman po para kay Pastora. At Panginoon, save po lahat ng pag-travel niya po, Panginoon, sa mission trips na ito na kinapaunahan mo po, Panginoon. Dalhin mo po siya sa mga kanya mga paalor, dalhin mo sa mga Lord, dalhin mo yung mga tao na hindi pa nakakilala sa inang lubos-lubos. Gamitin mo po si Pastora at mahabang buhay pa para sa kanya. Lahat ng mga pangangailangan niya, Lord. Alam namin na ikaw lang po yung nagbibigay sa lahat ng ito. Lord, salamat thank you, po. Lord. Thank All you, glory, thank thanksgiving, you. and honor belongs to you, Lord. In the name of Jesus. Patuloy po kaming nanalangin din po, Panginoon, para kay Nanay Mina, Tatay Norbing, at buong Gatpandan family. Salamat sa mga pagpapalang dumadali sa kanila, at sa mga Thank good you health at po, protection Lord. din po, Thank Panginoon, you lagi. po, thank you Pinagaling, po, pinalaya Lord. mo na si Nanay. Thank you, Lord, sa Yes, kalayahan. Thank you, Lord. Lord. Yes, Pinagaling mo na Lord. siya Glory sa to kanyang God. paninikip ng dibdib. Wala na Glory po. to All is God. well na po kay Glory Nanay to Mina. God. Thank Yes, you, Lord. Patuloy mo Lord. siyang gamitin mightily, Lord. Panginoon, sa pagpahayag ng iyong mga salita sa pamulay-bulay dito, Lord. Thank Yes, you. Lord. Dahil ginamit mo siya mightily at lalo po siyang pagpalain Yes, sa thank you po, mahabang thank buhay at you, walang thank sakit you karamdaman. po. In the name of Jesus, silang dalawa mag-asawa. Thank you po, Lord. Panginoon, pinagaling, pinalaya na sa sakit at karamdaman at lahat ng mga pangangailangan. Lord, kung ano man tinanim nila dito sa ministry, balik mo sa kanila. Lord, ministry mo to. Yes, Ikaw po Lord. yung magpapala Yes, sa Lord. kanila ng siksik-liglig at umaapaw na mga Amen. pagpapala. Thank you In po. the name of Jesus. Patuloy din po kaming nanalangin para kay Ate Junmin at sa buong pamilya niya sa Korea, sa mga pamilya dito sa Samba, lahat ng mga mahal niya sa buhay po, Panginoon, sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay dito bilang naglilingkod sa iyo, sa ministry mo, Panginoon. Ministry mo to, walang ibang itaas dito, ikaw. Kaya Lord, salamat, lalong pang pagpalain si Ate Junmin, buong Kim family, Father God, Choi family, Father God, at buong Ruraldo family, Ranin family, kanyang mga kapatid, anak, mga sa kanyang mga dalawang anak, Panginoon, Benan, mga kapatid lahat, mga pamangkin, Lord, mga apo sa pamangkin, lahat po, at saka yung kanyang anak, safe delivery, we pray, malapit na pong mga anak po, kanyang manugang po, Panginoon, ng anak na babae, and we pray, Lord, na ito po'y healthy na lalabas po. Panginoon, hallelujah, darating sa mundong ito, malapit na po, Panginoon, we pray for safe delivery po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. And hallelujah. Sabi nga po ni Ate Tess, amen. Rubinyol, Ate Lorna, amen. Amen. No, si Ate, panalangin din po natin, no, si Ate Celsi. Lord, we pray, we declare, Lord, para kay Ate Celsi, Lord, hallelujah, na magpatuloy siya sa pagpulay-pulay dito, Lord, mga ilang na po, Panginoon, ilang days na po hindi namin siya nagkukita. Ikaw po pang mag-ingat sa kanya, sa buong sa Bala, Yanay family, sa kanyang dalawang anak, kay Beverly, kay Lesel po, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa buong pamilya niya, asawa niya, mga apo niya. In the name of Jesus. Amen. Sorry po, nag-replay Amen. po ako. Amen. Opo, Ate Lita, Amen. Dilapas is watching. Yes. Yes, At patuloy Lord. po kaming nanalangin po sa inyo. Kahit sa mga offline, no? Kahit kagabi, bigla na lang nag-pop up sa akin ay panalangin ng lahat ng mga viewer. Yung mga ganun talaga, merong ganun. At saka lahat sa na ministry, yung para bang ipinaalala sa Holy Spirit. Yung mga Yes. ganun talaga. So, salamat po, no? Thank you, everyone. Yes, Lord. Salamat Nanay Mina, Ate Junmin. Tayo po ay Thank you, Lord. Glory to God. isang panta pa daw. Gusto mo kami. Isa. Ano request kayo gawin? Yan, maganda yan. Yan na lang. Dapat kailanman. Yan, dapat kailanman. Yan. Sige po, tayo mag-awit sa Panginoon. Yes, libre-free lang po, Ate Lita. Blessed evening po. Alam naman namin na may importante po kayong lakad, kaya hindi po kayo nakasabay. Pero kasama po kayo palagi dito. And glory to God. Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niyang habang buhay ko ay kahinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malalapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan.
alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Yes, tapat ka, Panginoon, kailanpaman. Salamat po, Panginoon, sa mga nanlalamig, Panginoon, sa mga wala ng pag-asa, na wala ng pag-asa. Ikaw po ang aming pag-asa, Panginoon. Hindi po kami nawawala ng pag-asa dahil nandyan ka sa aming mga puso. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa, sa buhay din po ni Ate Jackie Kiatchon Bagabaldo. Thank you sa pag-iingat mo sa kanya, Lord, at sa buong pamilya din po niya, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa mga nakapanood nito, lahat. Salamat sa Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Yes, Lord God, biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Yes, Lord God, alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Yes, Lord, thank you sa katapatan mo. Tapat kailanpaman. Yes, Lord God, hallelujah. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo. Patuloy po kami, Panginoon, na nanalangin, lalo na po sa aming mga kasamang mga kamanggagawa sa buong mundo. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila sa mga persecution, ano man ang pinagdaanan po ng mga pastor, sa mga missionary, kung saan man silang dako ngayon sa buong mundo, sa mga international teams missionary, nasa pangungunan ni Pastor Gani, Executive Director, sa ICOO, ni Lord, ni Ma'am Cathy, Panginoon, sa lahat ng mga kasama namin ka-prayer intercessor, si Pastora Rose, sa buong mga prayer intercessor kasama namin sa IT. Salamat po, Panginoon. We pray, we declare, Lord, ikaw po, Panginoon, na nanguna, kay Ma'am Atilaylani Labra din po, Panginoon. Salamat. And we pray din po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nag-iingat din po sa mga mahal namin sa buhay. Lalo na po, Panginoon, hallelujah, sa aking mga anak na dalawa, kay Raven, sa aking apo si Vin Celestine, sa aking anak na si Genevieve, Lord. Patuloy akong nanalangin para sa kanila, Lord, na kahit malayo man ako sa kanila, hindi ko sila nakalimutan, na lagi ko silang ipinapanalangin, Lord. May mga panahon man nga hindi kami nakapag-usap dahil sila po ay busy po, Panginoon. Father God, patuloy po akong nanampalataya, Father God, na sila po, Panginoon, ay iniingatan mo po. Hindi ako ang magdidesisyon sa aking sarili, but ikaw, Yes. Father God, kung luluubin man Amen. kung sa akin mang sarili, gusto ko talaga sila makasama. Pero sinabi na po ng salita mo, Panginoon, na yung nag-iwan ng kanyang mga mahal sa buhay, ari-arian, magulang, anak, lahat ng mga mahal sa buhay ay makatanggap na po ng 100 ulit, Panginoon. We pray, Lord, na hindi mo hayaang mapahiya yung
yung pangalan mo sa buhay po ng naglilingkod, lalo na po sa akin dito po, Panginoon, sa lugar na ito. Father God, we pray, Lord, na patatagin mo din po ang iyong lingkod, Lord, sa emotional din po, Panginoon. Father God, na Panginoon, sa mga time na po na hindi kami nakakausap, ikaw po, Panginoon, ang kakausap sa kanila, iparating mo po sa kanila na mahal ko po sila. Father God, na Lord, salamat po sa mga pangangailangan nila na kinatagpo mo na, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa buhay naming mga nandito po, Panginoon, ang mga tumatayo po, Panginoon. Ingatan mo yung bawat isa. Ingatan mo din po yung makapapag-watch nito replay, Lord. Lord, kausapin mo po sila sa mga topic na ito po, Panginoon. Lord, we pray, we declare, Lord, na hindi nasasayang ang lahat po ng mga nakakapanood ngayon. May himala ka po na gagawin sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat. Higit sa lahat ng mga bagay, higit sa lahat ng aming isipin, higit sa lahat ng aming nanaisin, Lord, masigit po yung mga plano mo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat, ipinagkatiwala namin sa iyo. Habang may buhay kami, Panginoon, kausapin mo ang bawat isa. Kausapin mo po kami at ingatan mo po kami. Lord, salamat po, Panginoon. Himala po sa kagalingan kahit na mga stage 4 cancer pa yan, Lord. Pinagaling mo na sa araw na ito. Father God, sa aming mga buhay, Lord, Panginoon, mahabang buhay pa sa bawat isa. Sa may mga sakit, malubhang sakit at karamdaman, naalala ko po pala si Ate Lorlinda na paninikip ng kanyang dibdib. Ngayon pa, Panginoon, pinagaling mo na po siya, Panginoon. Thank you, Lord. Marami pong salamat. Walang iba po ang aming tinataas ngayon. Ikaw lang po, O God, sa iyong makapangyarihang pangalan. Marami man ang mga magkukontem, marami may magsasabi na, Lord, hallelujah, para sa aking paglilingkod, Lord, ikaw pa din na nakakakita sa aking puso. Wala pong ibang nakakakita po, Panginoon. Maraming mga condemnation, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat. Dahil, hallelujah, ngayong araw na ito, Lord. Salamat sa kalayaan ng bawat isa. Salamat sa lahat ng tumanggap sa iyo bilang Panginoon natin tagapagligtas. Lord, maging ka-image bearer at kawangis mo kami sa lahat ng aming sasabihin, Panginoon. Maging online, maging offline, Panginoon. At man kami pupunta, Panginoon. Lord, dala-dala namin na kami po ay mga ka-image bearer mo kami. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, sa bawat isa, ikaw po, Panginoon, ang mataas ngayon. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati at maparangalan ngayon. Sa buhay din po ni Ate Tita, Panginoon, ni Padre Reyes Ripardo at sa buong pamilya niya. Salamat sa kaligtasan ng buong pamilya nila po, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Kami po, Panginoon, ay taos-puso na nanalangin sa buong mundo. Lord, yung hindi pa nakatanggap sa iyo, Lord, Panginoon, makaabot, makarating ang mga lahat na mga ito po, Panginoon, na platform, makarating sa kanila, makita nila kung paano po sila kausapin po, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, i-bless mo yung mga lahat ng nag-online na mga pastor, katulad ni Pastor Anelia, sa Midnight Prayer Room, sa kay Pastor Nilo, sa Morning Devotion, Evening Devotion, Lord, kay Pastor Iba, lahat po ng mga kasama na po namin na nag-online na po, Panginoon, para ipahayag yung mga salita. Father God, puspusin mo po ng iyong banal na dugo po, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nandito, hindi po sa mga division, but sa pagkakaisa po, Panginoon. Kay Lord, salamat po sa pagkilos mo, banal na Espiritu, sa lahat ng mga kamanggagawa. At Lord, we pray for marami pang mga manggagawa, Panginoon, ng Marisa. Lord, hallelujah. The harvest is plenty, but the workers are few. Marami pang i-raise up mo ng mga intercessor, marami pang i-raise up mo ng mga humahayo, Panginoon, mga missionary, mga pastor, Panginoon. Lord, yung puso, Panginoon, na pastor, yung puso sa pag-alaga ay bigay mo po. Lord, hindi po about ito sa title, but about ito po, Panginoon, sa pagkakapag-relasyon sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng tumanggap sa iyo, nanampalataya sa iyo, binigyan mo ng authority, Father God, na magiging anak ng Diyos at to share. Lord, sinabi nga po ng salita mo, Panginoon, napakagandang pagmasdan yung mga paa na umahayo at nagdala ng mga magandang balita mo, Panginoon. We pray, Lord, hallelujah, sasamahan mo po ang bawat isa, sasamahan mo po kami lahat sa paghayo, samahan mo po lahat, Panginoon. Lord, hallelujah, ingatan mo ang bawat isa. Salamat po. We pray sa aming
temporaryo na paghiwalay-hiwalay ngayon, Father God. Ikaw po ang mataas, malulhatin maparangalan, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon, na nanalangin para sa buong mga bansa-bansa, mga presidente ng mga bansa, kaligtasan, mga opisyalis ng mga kung sino man ang pinagkatiwalaan, lalo na dito sa Pilipinas. Patuloy po kami na nanalangin po, Panginoon, para sa president at sa mga senator, lahat po ng mga nandiyan, umuupo sa gobyerno para maglingkod po, Panginoon. Hallelujah, mula sa pinakataas, sa president down, sa barangay council. Salamat po, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay gagawin po nila yung mga nararapat na gawin para sila po, kasi nilagay sila diyan para po, Panginoon, sa ikabubuti ng bansa. We pray, Lord, para sa kanilang lahat po, Panginoon. At we pray din po, Panginoon, na Lord, sa mga pagtaas ng mga bilihin na yan, hindi po apektado yung mga anak mo, dahil buhat sa kayamanan na hindi nauubos, supply mo po lahat ng mga pangangailangan namin. Thank you, Lord. Marami pong salamat sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa bansang Israel na hanggang ngayon po, Panginoon, may mga hindi pa nananampalataya sa iyo. Nananalangin po kami na mapu-open na po yung spiritual eyes nila, mga spiritual ears nila, makakarinig po sila sa totoong kapahayagan mo, Panginoon. At sa lahat po na napakapanood nito, kausapin mo po ang bawat isa. Sinabi nga po ng salita mo, Panginoon, kung narinig po namin ang boses mo ngayong araw na ito, hindi na namin patigasin ng aming mga puso po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa pangungusap mo sa bawat isa. At walang iba po ang mataas nito ngayon. Salamat sa pagtemporaryo namin paghiwalay-hiwalay. Salamat sa pagsama mo kahit saan man kami pupunta, ano man ang aming gagawin, ay pinagkatiwala namin sa iyo. Salamat sa safe, Lord, na pag-travel ng mga lahat ng tumatravel, sa mga lahat ng umuwi, ano pa man ang mga gawain na ito, ay pinagkatiwala namin sa iyo. Walang iba ang aming tinataas ngayon. Ikaw lang po, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Yes, Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes po. Ate Pastora Cherry, God bless. God bless po, no. Patuloy kaming nanalangin para sa good health and protection at sa lahat ng pangangailangan din po sa inyo, Pastora Cherry. Yes, Lord. Hallelujah. What's reply lang po. At saka si Ate Lorlinda Argilies. Yes, naalala ka po namin, Ate Lorlinda, kanina at pinapanalangin ka na po. Glory to God. Salamat po. Sign na. Salamat. We love you with the love of the Lord. Yes, Lord. We love you with the love of the Lord. God bless po. Yes, Lord. Amen. Shalom po. See you po tomorrow. Amen. 8:31. Amen. Kaunti lang na ano. Salamat. See you tomorrow morning.